araw, muli ito ang The Goodness of God. Ang ating guest para sa araw na ito ay si Sister Jing na magsishare ng biyaya niya sa buhay, mga pagbabago at pagpapala. Sister Jing, introduce mo muna ang sarili mo at gaano ka nakatagal na nakakakilala sa ating Panginoon. Good evening po sa lahat ng mga viewers ng Jesus Christ Church and His Ministries. Bale, ako po si Sis Jing Ocampo. I am 47 years old. Actually, sa Jesus Christ Church, 26 years na po ako na nakakakilala kay Lord. 26 years ko na pong nararanasan lahat ng miracles ni Lord, goodness ni Lord, lahat ng biyaya na galing kay Lord po. For 26 years, bigyan mo kami ng background, ano ang naging sitwasyon na lumapit ka at magkaroon ka ng relationship sa ating sa ating Panginoon. Since the time po, when 1999 po yun sila pastor kasi merong binisit sa place namin. Nagkakilala yata sila sa JBL. Meron silang pinag-pray si Sister Norma sa JBL. And then nakilala sila nung kapitbahay namin na kamag-anak nung first husband ko. Pinag-pray yung bali pinsan ng husband ko. Pinuntahan sa bahay. And then, bali narinig ko yung mga preaching ni pastor, yung pag-share ni pastor, kung paano magkaroon ng faith kay Lord, at yung matiwala na siya yung nagpapagaling. So that time, pinapray yung bata, dahil may sakit siya sa heart. I think it's congenital heart disease. And then, that time, pag narinig ko parang ng preach ni pastor is, talagang naano na ako na palaging makinig sa kanyang mga preach tuwing pupunta sila ng Bible study doon kasi nagkaroon ng gawain doon. And then, that time, nakunan ako once kasi 1 year na kami magsasama ng first husband ko na hindi kami nagkakaanak kasi nakunan ako. And then, sabi ko, magpa-pray kaya ako kay pastor sa grupo. Para, yun nga, magka-baby na rin. So, yun nga, so talagang faith talaga. Yung pag natiwala ka talaga is bibigay ni Lord. Yun nga, pinag-pray ako ni pastor na hindi na ako nakunan, hindi magkakaroon ako ng anak. Yun, after a month, bali, nag-conceive na ako, hindi na talaga ako nabilig na ako, then gano'n na ako, nag-test. Ayun nga, andyan na, magkakabili na nga kami. So, yun yung pinaka-first ever miracle ni Lord sa buhay ko. Yung panganay ko. Kung babalikan mo, so parang narinig mo yung preaching ni pastor, masasabi mo na during that time ay tinatawag ka na ng ating Panginoon. Oo, sis, that time, as in talagang yung parang akong tinawag. Sabi nga sa salita ni Lord, di ba? He called us by name. I called you by name. Ayun nga, parang talagang tinawag yung pangalan ko. Na parang ipapalanas na talaga sa akin yung mga miracles niya, yung pagpapala niya. Ay, naranasan ko at that very first time. Maraming tao na even if narinig na nila ang salita ng Diyos, hindi sila kaagad natatouch or hindi sila kaagad na naniniwala. Not unless may makita silang mga miracle. And nakwento mo after that, nung pinag-pray ni pastor, may doubt ka pa bang nararamdaman or nagka-worry ka pa ba sa sarili mo? Wala, actually talagang as child of God, siguro talaga anak niya ako. Kasi that time talaga na pinag-pray ako, ramdam ko talaga na nandyan si Lord. Siya yung nangungusap, siya yung magbibigay sa miracle na pinag-pray sa akin yung pastor. So nag-pray and then after a month na conceive ka, paano mo na-continue yung relationship mo kay Lord on that situation? Yun nga,
at that time na bali, wala kasing work yung asawa ko nun. Pray pa rin kay Lord kahit na yung pampa-check up, Yes. yung lahat ng gastusin sa pagbubuntis, hanggang sa panganganak. Nagpa-pray lang ako, pray para i-provide ni Lord lahat ng mga pangangailangan. And then, lagi naman na pag may kailangan, for example, check up bukas, ipoprovide ni Lord. He is on time talaga. From na-conceive ka and nag-provide si Lord, paano mo naman na-commit yung sarili mo para makontinue mo ang buhay spiritual mo sa ating Panginoon? Bali talagang eager din ako na mag-attend sa church. Basta nag-schedule yung kapitbahay namin na mag-attend tayo sa Sunday. Sige ako talagang maaga ako punta sa kanila, nakabihis na ako. And then yun, nakakapag-attend talaga ako hanggang 9 months na nagbuntis ako, nakaka-attend ako. May times pa nga na pag wala silang schedule, kasi nagsasakyan sila, magkukumute kami kahit malayo. So, talagang ginamit ng paraan na i-continue ang pag-serve mo sa ating Panginoon. Makwento mo sis, anong year ka ba na-baptize sa church? Parang buntis pa ako dun. Oo, yung year na yun, 1999. Yes. From Santa Rita, Lubao, Pampanga, kwento mo naman how kayo nakapunta dito sa San Fernando. Nag-decide ba kayo na be closer sa church? Ano ba yung naging process na napalipat kayo from Santa Rita to go sa San Fernando? Bali, ang naging way ng bon, after a year, si Sister Jam naman, lumipat. So, bali, tatlo na silang nandito. And then, that time, nag-pray ako kay Lord. Lord, parang gusto ko mas malapit na sa'yo, sabi ko gano'n. Parang mas gusto kong nandun lang kami sa malapit sa church, sabi ko gano'n. At that time, ninandream pa ako. Parang nasa isang community ako na yun nga pare-pareho yung bahay. Tapos parang finovision na ni Lord na parang, oo, sige, dadalhin kita dito. Sabi niya na, at the right time. Sabi nga, di ba sa Isaiah 16:22, yung, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, ayun, parang hindi na namin in-expect nun, around 2022, nagkaroon ng fasting 3 days para sa crusade. Alam ko para sa crusade yun. So, sabi ko, parang hindi pa ako nag-try ng fasting ng 3 days. Sabi ko, parang pa one day lang ako. Sabi ko, Lord, gabayan mo ako, mag-fasting ako ng 3 days. Sabi ko, para sa good health, para sa blessings ng family. Sabi ko, pero hindi ko iniisip yung bahay na Pero second day pa lang ng fasting ko, third day pa lang, hindi pa tapos. That time, yung bahay sa tabi ni Sister Ja, sa tabi pa talaga ni Sister Ja, binibenta. And then, at that time, si Jericho, maganda yung work. Actually, maganda naman palagi yung work niya. Pero that time, may naitabi siya. So, nasabi ko sa kanya, hindi ko alam na yun pala yung blessing ni Lord. Na parang ni-reward na agad ako sa fasting ko na hindi ko pa natatapos. Yung third day ngayon ng fasting ko is na-confirm na sa akin ipapasalit yung bahay. Ay, wow. So, ganda ng way ni Lord pala doon. From dream, tapos sabi mo, hindi mo naman siya, na-dream mo siya, and then after ng mga fasting, then naman naging totoo na yung Actually, parang hindi man ako nagmamadali, parang yung, yes. maalala mo na lang na, pinag-pray ko to Yes. Gano'n. Parang, hindi ko na-expect siya sa time na yun. Parang si Lord talaga, more than you deserve, ibibigay niya sa'yo basta tiwala ka sa Kanya, yung faith mo sa Kanya, yung hindi ka bumibitaw. Kasi tayo nakakabitaw pero siya hindi siya bumibitaw hindi tayo bumibitaw. Meron ng blessings from Santa Rita, ngayon na-transfer na kayo sa San Fernando.
para bigyan natin ng background yung mga nakikinig sa atin from single mom and then you have to raise all your kids. On that part, paano ka humawak kay Lord at itaguyod ang family mo? That time naman na, bali, kaya banggit ako ng banggit kanina sa first husband ko, actually, si CJ at si Jericho yung siblings dun sa first husband ko. In 5 years kami magkasama. Parang magulo siya. Yes. Hindi pa yata siya ready para magkaroon ng pamilya. Struggle talaga yung meron pang mas marami yung time sa barkada, sa sanlibutan. Ako, syempre, bilang anak ni Lord, syempre gusto ko siyang ilayin sa ganong vices. Pero hindi talaga nagtagal, as in 5 years lang, din naghiwalay kami. Then, ni-raise. Actually, hindi ko siya solong ni-raise yung dalawang bata. Kasi alam ko, si Lord yung gumabay talaga sa akin. Binigyan niya ako ng lakas ng loob. Yes. And then yung parents ko, binigyan niya ng wisdom para gabayan kami. Sinabi ng mother ko, sige, magtrabaho ka, tuloy mo yung mga pangarap mo. Ako kami mag-aalaga sa mga bata. And then, that time, yung mga kapatid ko, wala pa namang mga asawa. Sila rin yung mga katuwang ko sa pag-aalaga sa kanila, sa mga dalawang bata. Kaya halos yung mga dalawang bata, tawag nila sa mga kapatid ko, Mami Nay. Oo, kasi wala pa silang mga anak. May Mami Ja, may Mami Nay. Yun. Kaya sa biyaya ni Lord talaga, hindi niya kami pinadayaan. That time naka-abroad ako. And then, na-support yung financial needs namin. Nag-aaral sila, nag-aaral din yung mga kapatid ko. So, ayun, hanggang after 7 years na akong hiwalay sa abroad, na-meet ko naman yung father ng dalawang kids ko. Dalawang mas nakababatang kids ko. Ayun, single naman siya. And, bali, okay naman yung pagsasama namin. Hanggang dinala pa namin si Gian doon dahil from there, nabuntis ako, umuwi ako ng anak. And then, naiwan si Gian dito. Nung 1 year old na si Gian, dinala namin doon. Hinatid nung kapatid ko, si Brother Jason. And then, ayun. So, doon, hanggang 2 years, nandun kami, magkakasama. After na, umuwi na kami dito hindi na ako makapag-work, nabuntis ako kay Sian, sa bunso. So, nandito na sa Philippines na kami. Then, nire-raise ko na naman ulit yung dalawa kasi naiwan dun yung daddy nila. Kasama ko pa rin parents ko, mga kapatid ko. Hanggang dumating sa time na ayun, nabalitaan ko na lang na nag-asawa na siya ng iba doon. Okay naman na parang hindi ganun kabigat. Dahil binigay na ni Lord nung una yung ganung struggle. Yung una. So, hindi ganun kabigat kasi nasa tabi ko yung mga anak ko, nandiyan ko yung parents ko, mga kapatid ko. Inisip ko din, Lord, bakit dalawang beses na? Ano ba talaga yung message mo sa akin sa mga ganitong sitwasyon? Bakit ganito yung mga naging pagsubok ko? Sabi ko, until then I realized na hindi ko pala kailangan. Kasi, as a mom, as anak, at saka kapatiran, bilang naglilingkod sa church, lahat ng desire ng puso ko talaga is makapaglingkod sa church ng buong buo, nang walang mga hadlang na gusto kong gawin yung mga bagay na katulad ng mga charity works or katulad din ng may ministry ako. So,
nagkaroon ako ng ministry 2022 din. Bali yung facilitators ministry. Doon, na-realize ko na naging buo ako kasi hindi lang basta ako nag-a-attend ng church. Nagkakaroon ako ng purpose na makatulong sa mga gawain ng church, kung ano man yung mga events, kung ano man yung mga kailangan pang i-improve. Bali, talagang desire ko talaga na makatulong. So, ayun, na-complete ako. Hindi na ako naghangad ng magkaroon pa ng partner pa sa buhay kasi nga, kay Lord lang buo ka na. Yes, amen. Pag andyan si Lord, buo ka na. So, naisip mo na hindi yun yung way, pinapafeel sa'yo ni Lord na hindi mo siya kailangan. Okay? Or ito yung, dito ka mag-focus. And then, now, dun tayo sa You raise your children well on your own and binigay sa'yo yung ministry ng facilitator. Ano naman ang naging journey mo nung na-offer sa'yo ang position? So, dito kasi sa ministry ng facilitator, bali ako yung naging head, team lead, dito sa, basta lahat ng mga, pinadream din sa akin ni Lord yung mga bagay na dapat gawin. Kasi lahat tinatanong ko kay Lord eh. So, for example, magkakaroon tayo ng event ng Pentecost. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kung ano yung dapat gawin para maging organized at maayos yung celebration, yung Pentecost. And then, yun, darating yung time na ipapadream ni Lord kung anong kulay, yung motive, kung ano yung magiging ayos. So, yun yung ini-implement ko. Yun yung pinag-meetingan ng members ng facilitators. And nagpapasalamat din ako kay Lord kasi sobrang supportive ng mga members ng facilitators. Sobrang maano silang mag-assist and ng buong puso din silang gumagawa ng kanilang mga tawag dito, dapat nilang role nila. Oo, yung sa role nila. Yung role mo bilang facilitator na na-prove mo kay Lord na ito ang gagawin mo, ito ang magiging contribution mo sa church. I understand, pati yung mga anak mo, mayroon din silang ministry and dinidirect mo sila doon. When it comes to parenting doon sa 4 mo na anak, ano ang naging process mo? I know, iba-iba sila ng age. Tapos, gusto mo silang ilapit sa ating mahal na Panginoon. Actually, hindi ko man sila pinili. Kasi sa nakikita nila, every Sunday yung masyado akong bilang nanay, aligaga. Ang nagtatamas pa. Sabi ko, Sunday na. Sige sila. Sunday na. Sabi ko, oras na tayo mag-prepare. Huwag tayong malilate. Ayoko malilate. Ganun. And then, ano lang yun for a short time. And then, the next Sunday, sila na mismo yung kusang babangon. Sila na mismo magpe-prepare ng sarili nila. And then, pagka nasa Kids Square sila, kinukwento nila yung nagiging experience nila being Kids Square. Tapos, kukwento nila sa akin, Mami, pagka gantong age na ako, mag-fitting square na ako, ganito, ganyan na rin yung uniform ko, kagaya kay ate, sabi naman. So, natutuwa ako kasi dahil lagi silang sumasama sa church or talagang dahil ako sobrang devoted na every Sunday talaga nasa church, nakikita nila. And then, kinakalakihan nila. Sabi nga sa salita ng Lord, diba? Train up a child the way he should go. So, when he grows up, we will not depart from it. So, naging factor din yung parents mo, yung mga kapatid mo na tulungan ka para ma-raise ang mga anak mo. So now, may mga ministry na sila bilang mga kids and then nag-transition sila sa teens. Meron ka pa bang wish para sa kanila? Para sa mga anak ko, basta yun lang pinaka-wish ko. Talagang humawak sila kay Lord, panghawakan sila ni Lord, at alam ko namang sa lahat ng prayer ko, sabi ko, Lord, hindi ko to kaya na mag-isa, ikaw yung bumabay sa kanila, bigyan ko sila ng
banal ng protection. So, everyday yun, kahit midnight, kahit na until dawn na nagigising ako Yes, na oo. maaga, yun lagi yung prayer ko Oo. na ibigay yung mga desire ng mga puso nila. Talagang sa kanya lang kumapit sa mga times na may struggles din sila. So, alam ko din na nakikita ko rin sa mga anak ko na very strong sila kasi kahit nagkakaroon sila ng mga struggles, alam mo yung kahit ino-observe ko lang sila, nakikita ko sa madaling araw si Gia, nagpa-pray. Alam ko pag times na kailangan niya talaga ng gabay ni Lord, magigising siya bago siya pumasok sa school, nag-pray siya. Yun talaga yung napakalaking pasasalamat ko na yung mga anak ko, malapit kay Lord. Tsaka, tawag dito, yung nakikita ko kasi yung ibang mga bata na as in, parang hindi ko ma-imagine na yung mga anak ko wala kay Lord. Tsaka, parang safe. I mean, yung security mo, hindi ka ma-worried by the time na lumabas sila ng bahay. Alam mo kasi na mag-iingat sana. Pero gusto ko muna i-highlights kung ano ang prayers mo, na lahat ba natupad na or meron ka pa bang mga pending na prayer sa ating mahal na Panginoon? In 26 years, sobrang na-experience ko na lahat talaga ng prayers ko, basta sa ikabubuti ng pamilya ko, ng mga anak ko, binibigay ni Lord. And then, more pa nga as in, sabi nga niya, di ba, exceedingly abundantly, more than what you think, what you ask, ibibigay ni Lord, according to the power that works in you, di ba? Kasi nga dahil nasa atin siya, yung faith natin sa Kanya, bibigay niya yung mga hiling natin. So, almost everything talaga na hiniling ko kay Lord, binigay niya. Meron pa rin naman akong prayers kasi life goes on, di ba? Everyday kailangan natin talagang kumapit sa prayers. Kasi, lalo na, iba na yung ano natin ngayon, environment, yung mangyayari. So, kailangan talagang mag-pray tayo palagi. Yung protection, ng family, ng mga bata. So, yun yung prayers ko, patuloy lagi na good health. Tsaka, sa mga anak ko naman, although may mga work na yung dalawa, yun pa rin, prayers pa rin na alam ko ipoprovide naman ni Lord yung mga kailangan nila, yung mga bata pa, 13 years old and 16. Marami pang kailangan yun. So, yun, patuloy na prayer ko for them na matapos sila ng pag-aaral. Para sa akin naman, bigyan ako ni Lord ng a stable financial income na maging blessing ako sa iba. Kasi lahat ng desire ng puso ko is about charity. Kung paano ko makatulong sa mga nangangailangan. As in, mapunta lang ako sa isang lugar. Pag nakita akong kailangan niya ng tulong. Parang ganun talaga yung conviction sa akin ni Lord. Kaya gusto ko talaga magkaroon ng more blessings para ma-share sa iba. Kumbaga, yun yung way ni Lord sa'yo na ito ang magiging role mo sa church, okay? Kung paano mo matatouch yung life ng mga tao. Kanina na-share mo yung parenting style sa mga kapatid mo, and then nung bumalik ka na from abroad, paano yung naging switch nun? Working mom nga ako, di ba? Like, being a solo parent, kailangan ko mag-work para sa financial needs nila. Actually, ng pandemic kasi and yung work talaga na on-site, yung sa Mitsubishi company. Akala ko nga, tatanda na ako doon Kaso nung nagka-pandemic, bali, nagkaroon ng, nagsara yung hub mo. So, from there, bali ako na yung nag-handle ng parenting, ng mga anak ko. From the time na magkakasama kami ng parents ko, mga kapatid, nag-solo na kami, yung kami na lang talaga. So yun, pero medyo struggle kasi parang hindi ko pa masyadong alam yung attitude nila in a daily routine. Kasi nga, hindi ko sila nakakasama. So,
pray ako, Lord, paano ko pa to i-handle? Sabi ko gano'n. Ayoko naman laging magagalit, sabi ko. Minsan nga, siyan, parang yung way na pasigaw na hindi naman, sweet pa rin. Mami, galit ka na ba niya? Sabi ni Chian, Mami, galit ka na ba niya? Yung gano'n, yung para mapasunod ko sila. Yung pala, yung way talaga na galing kay Lord is kausapin mo lang sila na maayos, mahinahon, kalma. Kasi nga dahil nga sa sobrang ng technology ngayon, nakafocus lang lagi sila sa gadgets. Siyempre yung mood nila, parang pag may inutos ka, wait lang. So ayun, talagang guided pa rin talaga ni Lord kung paano ko sila i-handle. Nakayanan naman, 6 years na. So ngayon, kilala mo na sila, alam mo na yung mga personality nila. Kasi ibang mga parents, pag nag-abroad sila, nagkakaroon ng gap, nagkakahiyaan, or may mga awkward moments na na-practice mo ba on how you will deal with your kids after nung nakapag-abroad ka? Nag-stop ako mag-abroad, si Jento and si CJ. Lagi yan nasa computer shop eh. Okay. Pero nung nag-stay na ako sa bahay, stay na rin sila sa bahay. Parang binabantayan din ako. Para kasi na-experience nila yung pag umaalis ka, masakit sa kanila, nag-upload ako. Si Jericho nga, may tangka pa yan sa akin. Nakapaiyak talaga. Bata pa siya, 4 years old. Tapos umalis ako. Sumulat pa yan sa akin. Nung may umalis papuntang Oman. Yung sulat niya talagang nakakaiyak talaga. Talagang homesick talaga yung feeling ko na yung nabasa ko yung sulat. 4 years old. Oo, 4 years old siya nung yung iwan ko. Kaya, Pero ngayon, so with them, napaka-sweet ng mga bata niyan. Kahit ang lalaking tao, umikiss pa rin. Tapos nag-I love you, mommy pa rin. Talagang, alam mo na si Lord din yung nasa puso nila, sa buhay nila. Oo, kasi yun lalo na mga lalaki yun. So, may iba na talagang they'll find love from friends. Yan nalaman niya. So sa'yo, binalik ni Lord, pagbalik mo sa Philippines. Hindi sila nahihiya na mag-hug and kiss sa'yo. Kahit sa church, magkita kami ni Jericho. Kasi di ba may bahay na siya. Magkita kami sa church, hug and kiss niya ako doon. As in talagang, di ba nga sabi nga ni Lord sa salita niya, greet everyone with holy kiss. Parang ganun talaga yung sa mga anak ko, tsaka sa mga kapatiran, ganun din yung relationship. That's good. So for 26 years, that's a very long journey with God. Nasishaken pa ba ang spiritual life mo? Or may mga nararamdaman ka pa ba na nag-worry ka when it comes to your relationship kay Lord? Actually, this year, talagang naging totally dependent ako kay Lord. Siguro mga past years, nasa-shake pa ako. Pero this year talaga, buong-buo talaga yung pakikipagrelasyon ko kay Lord. As in, magising ako anumang oras sa gabi, madaling araw, siya talaga yung kinakausap ko. Parang wala na talagang makakapag-shake sa akin. Kung mga pagsubok lang na regarding family, health, gano'n. As in, alam ko, i-handle ni Lord para sa akin. Yung naging firm na yung faith mo, wala nang nagba-back out o nagpapahina ng loob mo. So before that, before tayo mag-end, may mga message ka ba sa mga parents? Or meron ka bang mga parting words sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord? Kasi yung iba, they feel na parang mahirap mag-follow kapag magiging Christian sila. So ano yung mga pwede mong i-share sa ating mga nakikinig na message mo sa kanila? Paano ang magiging journey nila para makilala nila ang ating mahal na Panginoon? Actually, message ko sa lahat, hindi pa nakakakilala kay Lord. Siguro, kalimutan muna natin yung pansarili. Makipagrelasyon tayo kay Lord. I-surrender natin yung mga doubts natin, yung fears natin, mga anxiety. Kasi hindi mo sinusurrender yun. Parang hindi ka nagpapaka-humble. Kasi hanggat hindi ka nagpapaka-humble,
na tatanggapin mo na si Lord talaga yung magiging solusyon sa lahat ng mga problema mo. Siya yung magbibigay lahat ng way Yes. para ano man yung hiling mo is ma-provide. So, yun, kailangan surrender, Yes. accept your situation, tanggapin natin si Lord sa puso natin at sa buhay natin. Para buong buo yung makapag-follow tayo, Yes. and yung desire ng puso natin is ibibigay niya as in, magpatuloy sa Kanya at magtiwala talaga. Isa pa, Sis Jing, yung yung message mo naman sa mga anak mo. Ano ang pwede mong sabihin sa kanila, or how would you try to relate your feelings sa mga anak mo? Sa mga anak ko, ang gusto ko para sa kanila is, as in, commit sila kay Lord. I-commit nila yung buhay nila kay Lord. So, lahat ng mga decisions nila, Yes. pag-pray muna nila, humingi sila ng wisdom kay Lord. In the end, alam ko naman na lahat ng desire ng puso nila is yung ikakabuti rin naman nila. Amen. So, minsan kasi may mga hiling tayo na parang gusto mo ngayon na. So, gusto kong i-remind sila na in the waiting season, bibigyan ka ni Lord ng patience, and then ipapa-realize mo sa'yo kung paano dapat i-handle yung magiging blessing mo. And wisdom. Yun. Yung pinaka-importante kasi, di ba, sabi nga sa Proverbs, wisdom is the principal thing. Kaya, yun ang gusto kong i-remind sa kanila. Hingin nila palagi yung wisdom kay Lord. Ayan. Okay. Kung napansin nyo, mahaba ang naging kwentuhan namin ni Sister Jing. Marami siyang mga blessings na shinare sa atin, na for almost 26 years na naging pagpapala siya sa family niya, naging blessings din siya sa community niya, even being member of the facilitator, na i-share niya ito. So, sa mga gustong mag-share ng mga buhay nila, ng mga blessings nila, open ang ating program. Ito ang The Goodness of God dito sa Facebook page ng The Jesus Christ Church. We will have more longer time para makausap natin si Sister Jing sa ginawa ng pagpapala sa kanyang buhay. So, sa mga gustong mag-share, you can message us sa aming Facebook page, The Goodness of God, dito lang sa The Jesus Christ Church Facebook page. Ang The Goodness of God program ay mapapakinggan at mapapanood every Wednesday po yan mula alas 8 hanggang All my life you have been there. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness